Kahit komplikado ang kanilang sitwasyon, kailangan pa rin nilang sundin ang plano, makuha ang Elixir of Life at makatakas sa isla ng buhay. Naitanong ni Gantetsusai kung paano sila makakatakas, at ayon kay Mei, ipinaliwanag ni Fuchi na ang Horai ay isang napakalaking kuta na ginawa upang makumpleto ang Elixir at tanggapin ang First Emperor. Ibig sabihin, hindi imposibleng makapasok o makalabas sa isla. Gayunpaman, napapalibutan ito ng mga halimaw sa dagat na sinanay upang siguraduhing walang makakatakas. Nag-alala si Yuzuriha dahil mas mapanganib pa ito kaysa sa Tencent at naitanong ni Gantetsusai kung may laban ba ang mga taong nasa maliit na bangka. Ayon sa plano, hindi nila kailangang labanan ng Tencent, mabilis nilang kukunin ang elixir habang iniiwasang ma-detect dahil ang tunay nilang goal ay ang makatakas. Dagdag pa ni Fuchi, may mga bangka sa ilalim ng Horai na hindi inaatake ng mga halimaw. Nang tanungin ni Sigiri kung nasaan ang elixir, sinabi ni Mei na posibleng nasa research lab ni Rien. Ngunit bago isagawa ang plano, sinabi ni Shia na kailangan muna nilang maghanda, kaya tinawag niya sina Gabamaro at Yuzuriha upang turuan ang grupo ng stealth techniques. Ang unang lesson ni Yuzuriha ay kung paano pahinain ang tao habang isinasagawa ang substitution technique. Ipinakita niya ito ng mabilis at ipinaliwanag na kapag nagsalita ang gumagamit habang ginagawa ito, agad itong mapuputol. Ayon sa kanya, nagamit na niya ang teknik na ito laban sa isang Tencent, kaya perpekto ito para sa stealth infiltration. Inutusan niya ang lahat na mag-focus at panatilihing kalmado ang kanilang isip. Pinalo niya si Sigiri nang maramdaman niyang magulo ang tao nito at pinaalalahanan siyang manatiling composed kahit anong mangyari. Samantala, nahuli niyang nakatitig ang manyak sa kanyang puwet kaya agad din niya itong hinampes. Ayon kay Gabamaro, ang tao ay gumagana sa isang nakakagulat na pisikal na paraan. Habang nagpapaliwanag siya, napansin ni Sigiri na logical ang kanyang approach, ngunit pabirong sinabi ni Yuzuriha na parang nerd ito. Ipinaliwanag ni Gabamaro na ang unang hakbang ay ang pag-dislocate ng sariling leeg, bagay na agad tinutulan ng grupo. Gayunpaman, iginiit niya na ang hindi kayang gawin ito ang unang mamamatay dahil ito ang paraan ng kanilang training sa kanilang village. Nagpatuloy ang kanilang training sa buong araw sa tulong ni Gabamaro at Yuzuriha upang mas mapabuti ang kanilang stealth techniques. Pagsapit ng hapon, makikitang pagod na ang ilan sa kanila habang ang iba naman ay tila hindi naapektuhan ng training. Naramdaman ni Toma ang pagbabago sa sarili at sinabi kay Gantetsusai na kayanan niya itong tamaan ng mas madali, bagay na ikinainis ni Gantetsusai kaya agad siyang tumayo upang hamanin ito. Samantala, nag-usap sina Gabamaro at Sigiri. Napansin ni Sigiri na noong una ay magkakaiba ang kanilang estado, ngunit ngayon ay iisa na ang kanilang goal. Aminado siyang ayaw na niyang may mamatay sa kanilang grupo, at ganoon din ang nararamdaman ni Gabamaro. Kalaunan, kinausap ni Shia ng grupo at sinabing kailangan na nilang mag-assign base sa kanilang tao, attribute sakaling makaharap nila ang Tencent. Sina Shian at Sigiri ay wood, sina Gabamaro at Gantetsusai ay fire, at mayroon ding water, metal, at earth attributes. Ipinaliwanag niya na ang pag-enhance ng tao ay tinatawag na restoration, habang ang pagpapahina ay paghahadlang. Dagdag pa ni Mei, natatandaan niya ang attributes ng Tencent, si Jufa ay fire, si Taofa ay wood, sina Zujin at Ran ay water, si Guifa ay metal, at sina Mudan at Rien ay earth. Kapag ang iyong tao ay humahadlang sa kalaban, magiging epektibo ang iyong atake, ngunit kung kabaligtaran, mas mabuting umatras at tumakbo. Nag-assign si Shia ng dalawang grupo base sa compatibility, isang grupo para sa escape route at isa para sa pagkuha ng elixir. Speed at stealth ang susi para sa elixir group, bagay na tinutulan ni Yuzuriha, ngunit ayon kay Gabamaro ay wala naman siyang reklamo. Samantala, ang escape group naman ang inatas ang mag-secure ng bangka sa ilalim ng Horai. Ayon kay Gantetsusai, base sa sinabi ni Mei ay gusto na nitong umalis sa isla na agad namang kinumpirma ni Mei. Kaya iminungkahi ni Gantetsusai na mauna na itong umalis kaysa hintayin pa ang elixir group. Ngunit biglang nagsalita si Gabamaro at tinanong si Mei kung yun ba talaga ang gusto niya. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nais pa ba itong gawin, lalo na't may kakayahan naman siyang umalis anumang oras. Ipinaliwanag ni Mei na naniniwala siyang mali na ang ginagawa ni Rien dahil marami na itong napapatay. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito pinipigilan ng kanilang Grandmaster kaya nais na niyang umalis dahil nagiging nakakatakot na ang lahat. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita sina Rien at ang Grandmaster kahit isang beses pa upang itanong kung bakit sila nagbago dahil dati ay mababait naman ang mga ito. Sinabi ni Yuzuriha na kahit delikado ang plano, tinanong niya kung ano ang gagawin ni Mei pagkatapos. Sumagot si Mei na aalis siya ng isla at mamumuhay ng normal. Dahil dito, naalala ni Gabamaro ang madalas sabihin ng kanyang asawa tungkol sa pagprotekta sa kanilang normal na buhay. Kaya sinabi niya kay Mei na tutulungan niya itong makita ang mga taong nais niya dahil kung hindi niya ito gagawin ay hindi magsisimula ang kanyang bagong normal na buhay. Nangako rin si Gabamaro na dadalhin siya sa destinasyong nais niyang puntahan.
Sa panig naman ni Rien, katatapos lamang ng kanilang sage ritual. Dahil may bago silang kasamahan na si Choubei, nais sanang magpakilala ni Tao Fa, ngunit pinigilan siya ni Jufa na halatang may galit kay Choubei. Hindi nagtagal ay nagbanggaan ang kanilang init ng ulo, ngunit agad silang pinatigil ni Rien bago pa lumala ang sitwasyon. Mahigpit niyang sinabihan si Jufa na huwag galawin ang kanyang research subject at inutusan si Choubei na sumama sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Rien na susuriin niya ng mabuti ang tao ni Choubei. Napansin naman ni Choubei na tila mas lumakas siya ngayon, lalo na't nung una niyang nakaharap si Jufa ay wala siyang laban. Ngayon ay ramdam niyang naiiba at mas mapanganib ang lakas ni Rien kumpara sa ibang Tencent, kaya napagpasyahan niyang pag-aralan ang kanilang kahinaan. Sa likod ng isang pinto ay naroon ang research lab ni Rien. Pagpasok nila, napanganga si Choubei sa kanyang nakita, ang bangko, o ang white tongue of flower. Ipinaliwanag ni Rien na ang tan ay tao na na-extract mula sa humans na naging bulaklak at ang bangko ay may kakayahang pinuhin ang malaking dami ng tan ng sabay-sabay. Gayunpaman, mahirap itong i-preserve dahil habang tumatagal ay nauubos din ang tao ng humans. Dahil unti-unti na ring nalalanta ang bangko, nais niyang pag-aralan ang rare tao ni Choubei. Sa isip ni Choubei, napaisip siya kung bakit kailangan nila ng napakaraming tan at kung gagawin din ba nila ito kay Toma. Napansin ni Rien ang kanyang pag-aalala at sinabing huwag siyang mangamba dahil hindi siya papatayin, gagamit lamang siya ng ilang bahagi ng kanyang katawan na hindi naman magiging problema dahil mabilis itong mag-regenerate. Ngumiti si Choubei at sinabing maaari na nilang simulan. Kinagabihan, tahimik at maingat ng kumilos ang grupo ni Gabamaro. Hindi makapaniwala si Gantetsusay na sa gabi nila isasagawa ang plano, ngunit ayon kay Mei, pabor ito dahil sa gabi ay nagsasara ang mga bulaklak at humihina ang tao ng Tencent. Mula sa itaas ng gusali, nagpakawala si Gabamaro ng blue flame bilang senyales upang simulan ang operasyon, kaya agad ding kumilos ang escape group. Ipinaliwanag muli ni Fuchi ang lokasyon ng bawat Tencent habang ibinahagi ni Mei kung saan sila naroroon, sina Jufa at Tao Fa sa Bochu Palace, si Sujin sa Taisoku Palace, si Ran sa Duan Palace, si Gui Fa sa Shuitsu Palace, si Mudan sa Shuten Palace, at ang Elixir naman ay nasa Rentan Palace, ang research lab ni Rien. Gayunpaman, wala si Rien roon tuwing gabi dahil nasa main palace ito. Mahigpit na bilin ni Gabamaro na iwasan ang pakikipaglaban sa Tencent upang hindi masira ang kanilang plano. Sa kasalukuyan, ginamit ni Gabamaro ang kanyang tao upang makakita sa dilim at ma-detect ang tan na nagmula sa humans. Dahil sa dami ng bangkay sa research lab, natukoy nila ang pinakamalakas na tao na nagmumula sa Rentan Palace. Tahimik nilang pinahina ang sariling tao upang hindi mapansin at mabilis na pinatay ang mga bantay isa-isa. Pagdating sa isang saradong pinto na walang nararamdamang presensya ng Tencent, maingat itong binuksan ni Gabamaro, ngunit biglang lumitaw si Ran. Inakala ni Ran na si Mei ang may pakana at ibinunyag na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang human na nagsabing nararamdaman niya ang tao ng kanyang kapatid kasama ang grupo ni Gabamaro. Ito rin ang dahilan kung bakit isinagawa nila ang ritual at inutusan ni Rien ang mga Tencent na hulihin ang mga humans. Ayon kay Choubei, hayaan lamang nila makapasok ang mga bagong humans na dumating dahil papunta rin naman sila dito at sasabihin na lang niya kapag nandito na sila, kapalit ng isang kondisyong tinanggap naman ni Rien. Habang nag-stretching si Ran, sinabi niyang magiging offerings ang mga ito. Samantala, ang escape group ay nahiwa-hiwalay matapos silang harangin ng mga Tencent na nagsabing sila mismo ang huhuli sa kanila. Alam din ng mga Tencent ang plano ni Gabamaro, at tila mawawala na ito ng saysay, kaya napasabi na lamang si Gabamaro ng, tapos na. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga kaanilog. Arigato gozaimasu.